Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang serye kay Seju, isang developer. Tumatakbo siya sa gitna ng mataong lungsod ng Manila. Pagkatapos, tinawagan niya ang isang investor mula sa South Korea na nagngangalang Jinwoo at sinubukang makipag-deal sa kanya. Sa sandaling iyon, nagawa niyang kunin ang atensyon ng investor, hanggang sa wakas ay pumayag silang magkita sa lungsod ng Manila. Ipinagpatuloy ni Seju ang kanyang pagtakas sa pamamagitan ng pagsakay sa LRT, ngunit mula noon ay misteryosong nawala siya. Samantala si Jinwoo, hindi nagtagal nakarating siya sa Manila. Natanggap niya ang beta game file na ipinadala ni Seju sa pamamagitan ng isang link na ipinadala niya sa kanyang kumpanya upang masuri ito. Inatasan ni Jinwoo ang kanyang personal na investigador na siyasatin ang background ni Seju bilang isang paraan ng pag-asam kung ang buong kasunduan ay isang scam. Pagdating niya sa Manila, binisita ni Jinwoo ang Hotel Bonita, isang maliit na hotel na pinamamahalaan ng isang pamilya sa South Korea. Dinala siya ng manager, na si Hee-ju, sa isang kwarto sa ika-6 na palapag, ang tanging kwartong available doon. Hindi maintindihan ni Hee-ju kung bakit pinili ni Jinwoo na manatili sa kanilang hotel sa halip sa isang luxury hotel. Noong gabing iyon, nagpasya si Jinwoo na subukan ang laro ni Seju na tinatawag na Memories of the Alhambra. Ang laro ay batay sa augmented reality na nagbigay daan sa mga user nito na makakita ng mga virtual na bagay sa totoong mundo. Hindi nagtagal at matagumpay na naimbed ng kumpanya ni Jinwoo sa South Korea ang laro sa bagong binuo na Smart Lens, isang contact lens na mayroong iba't ibang advanced na feature, at sinamahan ng teknolohiya, ay nagdala ng napakalaking tagumpay na nagbigay daan sa sinuman na maglaro ng mga laro na may malapit sa realidad na karanasan. Di nagtagal, inilagay ni Jinwoo ang Smart Lens at sinubukan ang laro. Nakakuha siya ng mga tagubilin na pumunta sa square sa lungsod ng Manila. Nasaksihan niya kung gaano katotoo ang laro. Nakita niya ang estatwa ng isang kabalyero na biglang naging isang buhay na tunay na mandirigma, at nang lumapit ang knight, inatake siya nito at nasugatan. Si Jinwoo ay idineklara na natalo at agad na umalis sa laro. Sinubukan ito ni Jinwoo ng seryoso. Isang pahiwatig ang nagtulak sa kanya upang makuha ang sandata na nasa banyo ng restaurant. Nakakita siya ng espada na lumitaw mula sa kisame at hinablot ito sa pagkamangha. Pagkatapos manalo sa labanan, nakuha ni Jinwoo ang susi sa susunod na misyon. Tuwang-tuwa siya at patuloy na iniisip kung paano mababago ng larong ito ang mundo. Ngunit nagsimula rin siyang mag-alala kung ang laro ay mahulog sa kamay ng ibang tao. Bumalik si Jinwoo sa hotel at inis na hindi gumagana ang marami sa mga pasilidad ng hotel. Naisip niya na walang kakayahan si Hee-ju sa pamamahala sa hotel at tumingin sa ibabang lugar na halos walang maya-alok sa mga bisita. Masakit ang mga salitang iyon sa damdamin ni Hee-ju, na nahirapan ng husto para pamahalaan ang negosyo ng kanyang pamilya. Si Jinwoo mismo ay napilitang manatili sa lugar, dahil hiniling sa kanya ni Seju, ngunit hanggang ngayon, hindi siya nagpapakita. Pagkatapos makatanggap ng tawag mula sa kanyang personal investigator, sa wakas ay nalaman ni Jinwoo na si Seju ay 17 taong gulang lamang at kailangan niya ng isang trustee para sa paggawa ng kasunduan sa negosyo. Sinabi ng kanyang investigador na ang mga magulang ni Seju ay namatay at ang kanyang kasalukuyang legal na katiwala ay ang kanyang kapatid na babae, si Hee-ju, ang manager at pati na rin ang may-ari ng hotel. Natahimik si Jinwoo nang mapagtanto na ang babaeng pinagsalitaan niya ay ang katiwala ni Seju na siyang magpapasya sa lahat. Si Seju ang pangalawang anak sa 3 magkakapatid na nakatira kasama ang kanyang lola at magkasamang namamahala sa negosyo ng hotel. Dahil alam niya iyon, nagbago ng husto ang ugali ni Jinwoo kay Hee-ju, ngunit hindi iyon sapat para baguhin ang mood ni Hee-ju, dahil naiinis na siya sa kanya. Noong isang araw, hinanap ni Jinwoo si Seju sa LRT station, ngunit hindi niya ito makita. Bumalik siya sa hotel at sa wakas ay nalaman niyang hindi lang manager ng hotel si Hee-ju. Sinabi sa kanya ng kanyang investigador na si Hee-ju ay maraming trabaho at siya ang inaasahan ng pamilya. Dahil sa katotohanan ito, napagtanto ni Jinwoo na hindi niya ito naiintindihan sa lahat ng oras na ito, na sa tingin niya ay walang kakayahan sa trabaho.
Walang gaanong pagunlad ang pagkawala ni Seju at mukhang hindi naabala ang kanyang pamilya dahil madalas siyang umalis ng bahay ng ilang araw. Sa gitna ng kawalan ng katiyakan, nagulat si Jinwoo sa hitsura ng isa pang manlalaro sa laro. Sinubukan niyang hanapin siya at lumabas na ang player ay si Hong Sok, ang kanyang dating kaibigan at kaaway na labis na kinaiinisan. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Hong Sok ang laro sa kanyang mga kamay. Sa hindi inaasahang pagkikitang ito, napaka-ambisyoso ni Jinwoo na talunin si Hong Sok kahit na ito ay laro lamang. Sa kasamaang palad, napilitan siyang umatras dahil masyadong mababa ang kanyang level at nangakong magkikita silang muli. Matapos ang isang mas malalim na pagsisiyasat, nag-apply si Seju para sa isang patent para sa kanyang laro sa ilalim ng pangalang Hotel Bonita na nangangahulugang kailangan lamang na bilhin ni Jinwoo ang hotel upang makuha ang lisensya ng laro. Agad niyang pinuntahan si Hiju at ipinaliwanag na bibilhin niya ang hotel sa halagang 10 bilyong won. Sa sandaling iyon, nalaman ni Hiju na si Jinwoo ay isang kilalang tao mula sa South Korea. Ang alok na iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Minsang sinubukan niyang ibenta ang hotel, ngunit walang nangahas na mag-alok ng makatwirang presyo. Kahit hindi alam ni Hiju na hawak ng kanyang hotel ang patent para sa larong ginawa ng kanyang kapatid, walang intensyon si Jinwoo na linlangin siya at ibinigay ang presyo na sa tingin niya ay patas. Si Jinwoo ay naglagay ng kaunting laro sa kanyang alok. Hiniling niya kay Hiju na mabilis na magdesisyon, kung hindi, patuloy na bababa ang presyo. Nagpanik siya na nahaharap sa ganoong opsyon na makakapagpabago ng buhay at tumakbo sa banyo para tawagan ang kanyang pamilya. Sa wakas ay nakumbinsi niya ang sarili na walang dahilan para tanggihan niya ang alok. Ngunit hindi sinasadyang nagkulong siya sa banyo at kalaunan ay natagpo ang walang malay sa loob ni Jinwoo. Agad siyang dinala ni Jinwoo sa hospital at nagbigay pa rin siya ng presyong 10 bilyong won para sa kanilang kasunduan sa kontrata. Masayang-masaya si Hiju at ang kanyang pamilya na sa wakas ay nabayaran na ang utang na kanilang dinadala, at kahit na ibenta na ang hotel, maaari pa rin silang manatili hanggang sa makahanap sila ng bagong lugar. Matapos matagumpay na makuha ang lisensya ng laro, pumasok si Jinwoo sa laro upang matuto ng mas malalim. Pumasok siya sa Cafe Alcazaba na sa kalaunan ay magiging isang lobby kung saan maaaring magtipon ang mga manlalaro para magbahagi ng impormasyon, makipag-alyansa, makipagpalitan ng armas, at tumanggap ng ilang partikular na pakikipagsapalaran. Nang makita ang isang grupo ng mga NPC, sinubukan ni Jinwoo na makipag-ugnayan sa kanila, ngunit tinanggihan ito dahil kailangan niyang nasa level 5 para ma-unlock ang feature. Mula sa likuran, narinig ni Jinwoo ang pagtugtog ng gitara mula sa isang babaeng NPC na halos kamukha ni Hiju. Ang impormasyon ay nagsabi na ang NPC ay pinangalan ng Emma, ang cafe guitarist. Namangha si Jinwoo sa kanyang kagandahan at saglit siyang nakatingin sa kanya. Ginawa ni Seju ang karakter na si Emma nang walang dahilan. Noong nakaraan, napakahusay ni Hiju sa pagtugtog ng gitara. Nakatanggap pa siya ng iba't ibang parangal at iminungkahi ng kanilang ama na lumipat ang pamilya sa ibang bansa para paunlarin ang talento ni Hiju. Sa kabila ng kanilang mga pagdududa, ibinenta ng pamilya ang lahat ng ari-arian at lumipat kung saan binuksan nila ang Hotel Bonita. Ngunit pagkatapos lamang na pumasok sa paaralan ng gitara ay napagtanto ni Hiju na hindi siya mahusay. Sa loob ng isang taon, nagkasakit ang kanilang ina at namatay ito. Ang kanilang ama ay nalunod sa kalungkutan bago tuluyang naging drunken master at namatay sa isang aksidente. Simula noon, huminto si Hiju sa paaralan upang alagaan ang kanyang mga kapatid at ipinagpatuloy ang pamamahala sa hotel, isang pamana ng kanilang pamilya. Naglaho ang pangarap ni Hiju at halos imposible nang makamit. Bilang isang kapatid, sinubukan ni Seju na matupad ang pangarap ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng larong ginawa niya, at dahil doon, nilikha niya ang karakter na si Emma. Nakita ni Jinwoo si Hiju na nag-imbita sa kanya sa hapunan bilang isang paraan ng pasasalamat sa pagbili ng kanyang hotel. Nahulaan ni Jinwoo na si Hiju ay magaling tumugtog ng gitara, tulad ng karakter na si Emma. Dahil sa hulang iyon ay nagtaka si Hiju kung bakit nalaman ito ni Jinwoo. Iyon ang naging simula ng kanilang kwentong magkasama. Matapos pataasin ang kanyang player sa level 4, tinawagan ni Jinwoo si Hong Sok para sa isang duel. Nagkita sila sa isang parke at nag-aaway. Ang kanilang mga kakayahan ay hindi gaanong naiiba dahil sila ay nasa parehong antas. Ang pag-igting na ito ay nagdulot ng mga alaala sa pagitan nila.
Magkaibigan noon sina Jinwoo at Hang Sok at nagtulungan sila sa pagtatayo ng kumpanya. Ang ama ni Hang Sok, si Professor Cha, ay nasangkot at sumuporta sa dalawa, ngunit mas naniniwala siya kay Jinwoo na itinuturing niyang mas mahusay kaysa sa kanyang anak. Nadama ni Hang Sok na pinagtaksilan siya at nagsimulang magalit sa kanyang matalik na kaibigan. At bilang isang paraan ng paghihiganti, kinuha niya ang asawa ni Jinwoo at pagkatapos ay pinakasalan siya pagkatapos nilang maghiwalay. Sinira ng insidente ang kanilang pagkakaibigan, hanggang sa umalis si Hang Sok at gumawa ng bagong kumpanya. Simula noong insidenteng iyon, isinara ni Jinwoo ang kanyang puso at hindi nagtiwala kahit kanino. Kahit noong nagpakasal siya sa pangalawang pagkakataon, hindi nagtagal ang relasyong iyon. Nag-init ang labanan nang pareho silang nagsimulang lumaban sa pisikal na paraan. Pareho silang nakatanggap ng parusa kapag nakadetect ang sistem ang pisikal na laban. Nang bumalik sila upang lumaban sa pagsunod sa mga patakaran, inilabas ni Jinwoo ang lahat ng kanyang galit at nagawa niyang talunin si Hang Sok. Umalis siya na nasisiyahan at nagpasya na, agad na bumalik sa Korea. Ngunit kinabukasan, ipinaalam sa kanya ng kanyang sekretarya na si Hang Sok ay natagpuang patay sa isang park bench na nakadilat ang kanyang mga mata. Nagulat si Jinwoo nang malaman na namatay si Hang Sok pagkatapos makipag-away sa kanya at naghinala siya na may mali. Kinansela niya ang kanyang pagbabalik at sinubukang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Ang asawa ni Hang Sok, si Soo-jin, ay buntis. Nawalan siya ng malay nang marinig ang pagkamatay ng kanyang asawa. Sinubukan nilang tumawag ng doktor ngunit magkaiba ang wika. Alam iyon ni Jinwoo at humingi ng tulong kay Hee-ju para samahan siya pati na rin ang pagiging translator niya. Pagkatapos niyang magising, nagalit siya at naisip na ginawa iyon ni Jinwoo bilang isang paraan ng paghihiganti. Hindi nagbigay ng anumang reaksyon si Jinwoo bago tuluyang imbestigahan ang kasong ito. Lalong naging kakaiba ang mga bagay nang muling nabuhay si Hang Sok bilang isang NPC. Hindi nagtagal, nagawang talunin ni Jinwoo si Hang Sok. Ngunit kahit papaano ay mabubuhay siya sa ilang mga sandali, at iyon ay naging dahilan upang hindi mapakali si Jinwoo. Patuloy na sinusubukan ni Jinwoo na alamin kung ano talaga ang nangyari. Nakatanggap siya ng balita na nakahanap ang istasyon ng tren ng isang bag at ang kanyang numero ng telepono sa bag. Lumilitaw na ang bag ay kay Seju na naiwan matapos ideklarang nawawala. Kinuha ni Jinwoo ito at nag-isip na iniwan ito ni Seju dahil may hinahabol siya, ngunit nagpasya siyang ilihim ang natuklasan mula sa pamilya ni Seju para hindi sila mag-alala. Isang gabi, pumunta si Jinwoo sa Hotel Bonita para maghanap ng ilang impormasyon tungkol kay Seju. Sinabi niya na gusto niyang humiram ng computer ni Seju para magtrabaho. Hinayaan siya ni Hee-ju nang hindi alam kung ano talaga ang nangyayari. Nang naghahanap si Jinwoo ng mga pahiwatig, nakita niya ang address ng isang nagngangalang Marco na nakasulat sa isang notebook. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang personal investigator na alamin kung sino talaga si Marco. Nanatili si Jinwoo sa hotel at pinag-iisipan ang nakaraang insidente. Habang abala sa pag-iisip, nakarinig siya ng musikang tumutugtog bago sa wakas muling niyang nakita si Hang Sok bilang NPC. Sinubukan niyang kumalma, ngunit sa pagkakataong ito, nasugatan talaga siya nang tamaan siya. Masyado siyang mahina para kumapit at tuluyang nahulog mula sa ika-6 na palapag. Napailing sa gulat si Hee-ju na nakakita sa pangyayari. Isinugod si Jinwoo sa ospital at sa kabutihang palad, nakaligtas siya. Nagising si Jinwoo at napagtanto na lahat ng saksak na natamon niya kanina ay wala na. Na-realize din niya na hindi niya ginagamit ang smart lens noong nakipag-away siya kay Hang Sok at ibig sabihin ay hindi siya pumasok sa laro nang mangyari iyon. Walang saysay ang presensya ni Hang Sok noong gabing iyon. Nag-aalala si Jinwoo na talagang nasira ang laro at nahuli siya sa pagitan ng dalawang realidad sa parehong oras. Hindi maintindihan ni Hee-ju kung bakit siya nalungkot nang makita niyang si Jinwoo ay malubhang nasugatan. Mukha rin siyang naiinis nang maliitin ni Jinwoo ang oras ng kanyang paggaling. Nakita iyon ng kapatid na babae ni Hee-ju at sinabi na ang kanyang kapatid na babae ay nagsimulang magustuhan si Jinwoo at malinaw na sinusubukan niyang itugma silang dalawa. Ang balita ng pagkamatay ni Hang Sok sa wakas ay kumalat sa Korea at naging sentro ng atensyon ng media. Iniisip ng lahat na may kaugnayan si Jinwoo sa kaso kung isasaalang-alang ang kanilang relasyon na dating kasosyo sa negosyo. Sinubukan ni Professor Cha na kumalma at huwag maghinala kay Jinwoo sa pagkamatay ng kanyang anak.
Sa katunayan, hiniling niya sa pulisya na isara agad ang kaso at aminin na namatay ang kanyang anak dahil sa atake sa puso. Samantala, hinarap muli ni Jinwoo ang NPC ni Hang Sok. Sinubukan niyang tumakas nang hindi pa gumaling ang kanyang pinsala sa kanyang binti. Nagpatuloy ang laro kahit walang suot na smart lens na nagpatunay na talagang nakulong siya sa laro. Nang ipikit ni Jinwoo ang kanyang mga mata upang sumuko pagkatapos ma-corner. Tinawag siya ni Hiju mula sa malayo at mukhang nag-aalala. Niyakap siya ni Jinwoo at nakiusap na manatili siyang ganoon hanggang sa makakita ang sistem ng hadlang at ipinagpaliban ang laban. Sa huli, umalis ang NPC ni Hang Sok, at ibinalik si Jinwoo sa kanyang silid. Simula noon, dahan-daang nagdududa ang mga tao kay Jinwoo at naisip na mayroon siyang mental disorder. Lumala ang sitwasyon nang si Jinwoo ay palaging pinagmumultuhan ng NPC ni Hang Sok paminsan-minsan. Idineklara siyang dumaranas ng anxiety disorder at kinailangang sumailalim sa panahon ng paggaling. Nakatira si Jinwoo sa isang hotel kung saan inalagaan siya ni Hiju ng buong atensyon. Bukod dito, gusto rin niyang tulungan siya bilang isang paraan ng pasasalamat sa pagligtas sa kanyang pamilya mula sa paghihirap, at sa pamamagitan ng insidenteng ito, araw-araw ay naging mas malapit ang kanilang relasyon. Hindi alam ni Hiju kung ano talaga ang nangyayari, at kahit na patuloy niyang nakikita ang hindi makatwirang pag-uugali ni Jinwoo, sinubukan niyang maniwala sa kanya. Samantala, si Jinwoo, na ayaw isali si Hiju sa kanyang mga problema, ay nagpasya na pumunta sa Amerika at doon magpagaling. Dahil sa biglaang paghihiwalay na ito, nalungkot si Hiju, dahil sa bandang huli, talagang gusto niya si Jinwoo at may nararamdaman siya. Lumipas ang isang taon at nagsagawa ng iba't ibang pagsubok ang kumpanya ni Jinwoo sa South Korea sa Memories of the Alhambra bago ito tuluyang ilabas sa publiko. Samantala, si Hiju ay nakatanggap ng panakanakang email mula kay Seju, hindi niya napagtanto na ang mga ito ay mga pekeng liham na ginawa ni Jinwoo kaya hindi siya nag-alala tungkol sa kanyang kapatid. Hanggang ngayon, ang pagkawala ni Seju ay hindi pa rin nakakahanap ng maliwanag na lugar ngunit patuloy na sinusubukan ni Jinwoo na hanapin siya. Ang lahat ng development ng Memories of the Alhambra ay pinangangasiwaan ni Director Park, isang pansamantalang direktor na pumalit kay Jinwoo habang siya ay nagpapagaling. Nang subukan ng mga manlalaro ang laro sa gitna ng lungsod, dumating si Jinwoo na may dalang baril at isa-isa silang binaril. Ang insidente ay nagulat ang kumpanya dahil wala pang mga manlalaro na may mga baril. Lumalabas na sa panahon ng kanyang paggaling, nagpatuloy si Jinwoo sa pag-level up sa laro. Maaga siyang bumalik sa Korea at nagtago para ipagpatuloy ang paglalaro. Nasa level 85 na siya at maraming armas na at haharapin ng NPC ni Hang Sok na patuloy na nagmumulto sa kanya. Kahit na hindi pa gumagaling ang pinsala sa kanyang binti, masigasig pa rin siyang lutasin ang lahat ng problemang nangyayari. Nagpasya si Hiju na lumipat sa Seoul kasama ang kanyang pamilya at nagbukas ng tindahan ng gitara. Pumunta si Jinwoo sa bagong bahay ni Hiju kung saan siya binati ng hindi karaniwan. Nagkunwaring hindi alam ni Jinwoo ang tungkol sa mga pekeng email na ginawa niya, ngunit lumabas na matagal nang natanto ni Hiju ang kasinungalingang ito. Noong una, hindi naghinala si Hiju, ngunit bilang kapatid ni Seju, napagtanto niya sa wakas na hindi si Seju ang nagpadala ng mga email. Sa lahat ng oras na ito, patuloy siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kapatid na mag-isa at hindi sinabi sa kanyang lola para hindi siya mag-alala. Ipinagtapat ni Jinwoo ang lahat, simula sa motibo sa kanyang pagpunta sa Manila at dahilan kung bakit gusto niyang bilhin ang hotel ni Hiju sa mataas na presyo. Dahil alam niya iyon, nadama ni Hiju ang pagtataksil. Sa lahat ng oras na ito, inisip niya na si Jinwoo ay nagsisikap na tulungan ang kanyang pamilya ng time team, ngunit ito ay walang iba kundi ang paraan niya para matupad ang kanyang ambisyon. Ang katotohanang wala pa rin ang kanyang kapatid ay nagpalungkot ng husto kay Hiju, nang maalala na halos wala siyang ginawa para hanapin ang kanyang kapatid, dahil sa pinagsinungalingan siya ni Jinwoo. Humingi ng tawad si Jinwoo at sinabing masyadong magulo ang kanyang buhay para maunawaan ang damdamin ng ibang tao. Ipinaliwanag ni Jinwoo na sa loob ng isang taon, sinubukan niyang maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa pagkawala ni Seju. Batay sa impormasyong nakuha niya mula sa kanyang personal investigator, bago nawala si Seju. Nakilala ni Seju si Marco, isang adik sa droga na maraming utang.
Nakilala ni Marco si Seju sa pamamagitan ng mga online game at nagsimula silang maging magkaibigan sa totoong mundo, ngunit nang malaman ni Marco na gumawa si Seju ng isang laro, dinala niya ang laro kay Hang Sok at binigyan siya ng trial na access bago ito ibenta, at sa pamamagitan ng deal na ito, maaaring pumasok si Hang Sok sa Memories of the Alhambra. Kinuha ni Marco ang lahat kay Seju at pinilit siyang sundin ang lahat ng kanyang desisyon, ngunit hindi nagtagal pagkatapos noon, natagpo ang patay si Marco. Nataranta si Seju at nakipag-ugnayan kay Jinwoo para humingi ng tulong sa kanya. Noong panahong iyon, napagkasunduan nilang magkita sa Manila, ngunit pagkatapos, misteryosong nawala si Seju habang nakasakay sa LRT. Hindi alam ni Hiju na sa lahat ng oras na ito nawalan ng pag-asa si Jinwoo dahil palagi siyang pinagmumultuhan ng NPC ni Hang Sok, ngunit pagkatapos makita ang file ng investigasyon, napagtanto ni Hiju na nahirapan si Jinwoo na mahanap ang kanyang nawawalang kapatid. Noong una, binalak ni Jinwoo na makipagkita kay Hiju, pagkatapos niyang mahanap si Seju, ngunit ang pakiramdam ng pananabik ay hindi na niya nagawang maghintay pa. At ito ay patunay na nagustuhan din niya si Hiju pagkatapos na makasama siya ng maraming oras. Pagkabalik mula sa Amerika, patuloy na iniisip ni Jinwoo kung ano talaga ang nangyari kay Seju. Noong panahong iyon, naghinala siya na sa simula, sira na ang laro, at ang nararanasan niya ngayon ay nangyari rin kay Seju. Ipinagpalagay niya na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Seju at Marco ay nagbunsod sa kanilang away at si Marco na natalo ay namatay sa totoong mundo, tulad ni Hang Sok. At nabuhay muli si Marco bilang isang NPC na pagkatapos ay nagpatuloy sa paghabol kay Seju, ngunit ang sitwasyon ay mas mapanganib dahil ang NPC ni Marco noong panahong iyon ay may baril at tiyak na walang pagpipilian si Seju kundi tumakas para iwasan siya. Napagtanto ni Jinwoo na pinagdaanan ni Seju ang lahat ng mga hadlang para salubungin siya, hindi lamang para ibenta ang kanyang trabaho para sa pera kundi dahil gusto niyang ayusin ang laro na naging problema sa simula. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy na nag-level up si Jinwoo sa laro. Umaasang mahanap ang mali na nagdulot ng pinsala. Hiniling ni Jinwoo sa developer sa kumpanya na gumawa ng isang playing area sa isang abandonadong paaralan. Nang akala ng mga tao na si Jinwoo ay baliw, sinubukan siyang unawain ng kanyang tapat na sekretarya at sinubukan makipaglaro sa kanya ng Memories of the Alhambra, ngunit nang makipag-alyansa sa kanya ang kanyang sekretarya, tila pareho sila ng kapalaran kung saan natamo ng kanyang sekretarya ang sugat mula sa laro ay magiging totoo, at nakita siya ng NPC ni Hang Sok bilang isang bagong target. Nang umabot si Jinwoo sa level 90, nakatanggap siya ng mensahe na humihiling sa kanya na pumunta sa Alhambra Palace. Sinabi ng mensahe na ito ay isang gawain na magagawa lamang doon. Naisip ni Jinwoo na ito ay isang mensahe na ipinadala ni Seju bilang ang master ng laro. Sa huli, nagpasya siyang bumalik sa Manila para mahanap si Seju doon. Hinimok ng kumpanya si Director Park na agad ilabas ang Memories of the Alhambra. Pinigilan ni Jinwoo ang plano dahil alam niyang nasira ang laro at malinaw na maaaring makapinsala sa mga manlalaro, ngunit hindi makapaniwala ang kumpanya dahil walang katuturan ang dahilan na ibinigay ni Jinwoo. Nangako si Jinwoo na hahanapin si Seju para ayusin ang error at binigyan siya ng kumpanya ng limitadong oras para patunayan ito. Nang dumating si Jinwoo at ang kanyang sekretarya sa LRT station, nagkagulo nang biglang lumitaw ang isang bagyo at nagsimulang lumitaw ang mga kaaway na NPC. Nahiwalay si Jinwoo sa kanyang sekretarya na nahihirapang labanan ang mga kaaway. Nadala siya ng tren at huminto ang laro nang umalis siya sa station. Nawala ng contact si Jinwoo sa kanyang sekretarya, pagkatapos ay nagpa siya na simulan ang kanyang lihim na gawain ng mag-isa. Ang laro ay nagbigay sa kanya ng mga tagubilin upang iligtas ang Game Master sa Alhambra Palace, at pagdating, pumasok si Jinwoo sa piitan sa ibaba ng palasyo, kung saan siya nagsimulang humarap sa mas mahihigpit na mga kaaway. Pinahintulutan lang si Jinwoo na gumamit ng mga armas na nagmula sa Alhambra. Nawala ang lahat ng sandata niya, naiwan lamang ang isang kalawang na espada. Nang madaig si Jinwoo ng mga kaaway, dumating ang kanyang sekretarya upang tulungan siya, ngunit iba ang hitsura ng kanyang kalagayan. Siya ay naging isang NPC at nakaranas ng glitching, tulad ni Hang Sok. Nakahanap si Jinwoo ng gintong susi bago siya pinalayas ng mga gwardya ng palasyo dahil hindi bukas sa publiko ang lugar.
Napilitan siyang umalis, at hindi nagtagal, natagpuan ng pulis ang kanyang sekretarya na patay. Nalungkot si Jinwoo pagkatapos marinig iyon. Nagsimula siyang ma-frustrate. Nang bumalik siya sa Korea, mas naging magulo ang mga pangyayari. Nagkaroon siya ng krisis nang magsimulang isipin ng lahat na nababaliw siya sa laro, kahit na ang sabi-sabi ay nabaliw siya dahil pinatay niya si Hong Sok at ang kanyang sekretarya. Sinubukan ni Jinwoo na ipaliwanag na nasira ang laro at sinusubukan niyang ayusin ito, ngunit walang sino man sa kumpanya ang naniwala sa kanya. Sinubukan ni Hee-ju na maniwala sa desisyon ni Jinwoo. Napagtanto niya kung gaano kalaki ang sakripisyong ginawa ni Jinwoo para hanapin si Seju. Nakita rin niya ang sinseridad sa kanya na hindi nakikita ng karamihan. Sa huli, nagpa siya si Hee-ju na makipaglaban kay Jinwoo laban sa lahat ng negatibong pananaw sa kanya. Doon napagtanto ni Jinwoo na 9 love siya kay Hee-ju. Samantala, pinangunahan ni Professor Cha, bilang pinuno ng board sa kumpanya ang opinyon ng mga shareholder na tanggalin si Jinwoo sa kanyang posisyon bilang direktor. Ayaw niyang madungisan ang magandang imahe ng kumpanya dahil sa mga kumakalat na chismis. Sa simula pa lang, nag-aalala lang siya sa kumpanya at wala siyang pakialam kay Soo-jin bilang kanyang manugang o kahit apo niya. Nagpatuloy si Jinwoo sa pakikibaka kahit na hindi siya suportado ng mga pangyayari, hanggang sa wakas. Nalaman niyang ang error sa laro ay dulot ni Emma, ang karakter sa loob ng laro na may espesyal na tungkulin. Sinabi ng isa sa mga developer sa kumpanya na si Emma ay na-program upang mapanatili ang kapayapaan kung saan ang lahat ng manlalaro na malapit sa kanya ay hindi pinapayagang lumaban. Naghinala si Jinwoo na nagsimula ang error ng laro nang makilala ni Seju si Marco sa Cafe Alcazaba kung saan nakaprogram doon si Emma. Noong panahong iyon, nabulag si Marco ng kasakiman at gustong agawin kay Seju ang Memories of the Alhambra at sinubukang alisin siya. Noong inatake ni Marco si Seju gamit ang isang tunay na sandata sa harap ni Emma, nakaranas ng glitchang ang laro pagkatapos na matukoy ni Emma na lumabag sa mga panuntunan. Sa kabilang panig, muling binuksan ni Professor Cha ang kaso ng pagkamatay ng kanyang anak upang arestuhin ng pulisya si Jinwoo at maipagpatuloy ang planong ilabas ang laro. Lubos itong nakapipinsala kay Jinwoo dahil siya ang pangunahing sospek sa kaso. Patuloy siyang hinahabol ng pulisya para sa interogasyon. Nakipagkita si Jinwoo kay Professor Cha at inimbitahan siyang maglaro ng Memories of the Alhambra para makita niya mismo na nasira ang laro, para ipakita na ang kanyang anak na si Hong Sok ay biktima ng laro. Nang pumasok si Professor Cha sa laro at nakipag-alyansa kay Jinwoo, naramdaman niya na talagang ito ay naging realidad at naapektuhan ang kanyang isipan. Lumitaw din si Hong Sok sa kanyang harapan bilang isang NPC at agad siyang inalis ni Jinwoo. Sa sandaling iyon nagsimulang napagtanto ni Professor Cha na ang sinasabi ni Jinwoo sa lahat ng oras na ito ay totoo. Hindi naghihiganti si Jinwoo dahil gusto lang niyang maniwala sa kanya si Professor Cha. Sa katunayan, hiniling niya sa kanya na umalis sa Seoul upang hindi maapektuhan ng mga pag-atake ng kaaway na patuloy humahanap sa kanya. Sa wakas ay naniwala si Director Park kay Jinwoo pagkatapos makatanggap ng paliwanag mula kay Professor Cha, ngunit huli na para tulungan nila si Jinwoo mula sa paghabol ng mga pulis. Iminungkahi ni Park kay Jinwoo na mag-abroad ngunit tumanggi si Jinwoo. Ang kanyang kaaway sa oras na ito ay hindi lamang ang NPC ni Hong Sok, kundi pati na rin ang iba pang NPC na nakaprogram sa paligid ng bayan. Ang tanging magagawa niya ay patuloy na tumakas habang naghahanap ng mga paraan upang malutas ang lahat ng mga problemang nangyari. Habang patuloy na iniiwasan ni Jinwoo ang paghabol ng mga pulis, nagpa siya si Hee-ju na pumasok sa Memories of the Alhambra at nagkaroon ng pagkakataong makita ng personal si Emma. Matapos subaybayan ang kinaroroonan ni Jinwoo at makilala siya sa isang cafe, sa wakas ay natanto ni Hee-ju na ang pag-survive sa laro ay hindi isang madaling bagay. Sa kabutihang palad, hindi siya mamamatay kahit na siya ay malubhang nasugatan, dahil wala siya sa alyansa ni Jinwoo at nakulong sa larong tulad niya. Si Jinwoo ay nasa deadlock. Huminto siya sa pagtanggap ng mga bagong quest at ang gininto ang susi na nakuha niya dati ay magagamit lang pagkatapos maabot ang level 100. Pagkatapos ng pakikipag-usap kay Hee-ju, napagtanto ni Jinwoo. Nalaman niya na ang Memories of the Alhambra ay labis na inspirasyon ng isang tanyag na mitolohiya. Isang kwento ni Fatima, isang babaeng pinaniniwalaang may hawak ng susi sa langit.
Naalala ni Hiju na ang kanyang kapatid ay nagsaliksik sa kwento, at pagkatapos na makita ang karakter na ginawa si Emma ng kanyang nakababatang kapatid, naniwala siya na siya ay si Fatima mula sa mitolohiya. Iniisip ni Jinwoo na magtatapos ang kanyang huling misyon kung ibibigay niya ang susi kay Emma, ang sagisag ni Fatima na maaaring magbukas ng pintuan sa langit. Umaasa si Jinwoo na babalik sa normal ang lahat kung matatapos niya ang laro. Nabawi lang ang pinsala sa binti ni Jinwoo kapag aktibo ang server ng laro. Sa madaling salita, nakakalakad siya ng normal habang nasa game mode. Gayunpaman, hindi siya makakalabas ng malaya dahil nagsimulang maghinala ang pulisya sa kanya bilang isang kriminal. Samantala, si Hiju na nag-aalala ay sabik na tumulong, ngunit tumanggi si Jinwoo, ayaw siyang kaladkarin sa pagkabalisa. Pagkatapos niyang lumaban sa level 100, inutusan ni Jinwoo ang mga developer sa kumpanya na i-program si Emma sa isang lugar na malapit sa kanya. Na-program si Emma sa isang simbahan kung saan dumating si Jinwoo at agad na ibinigay ang susi. Tapos na ang laro at gaya ng hinala, ang Memories of Alhambra ay muling may program kapag may nakatapos sa huling misyon. Lumalabas na ang ginintoang key ay makakapag-clear ng bug o error sa loob ng laro. Napagtanto ni Jinwoo na bahagi siya ng bug nang saksakin siya ni Emma. Pinigilan ni Jinwoo ang aksyon dahil mayroon pa siyang mga dapat gawin bago siya mabura sa laro. Ang server ng Memories of Alhambra ay isinara at ang lahat ng mga kaaway na gumagala sa paligid ng lungsod ay nawala. Pumunta si Jinwoo kay Professor Cha at hinimok siya na magkaroon ng isang press conference. Nais niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan ng pulis sa pamamagitan ng pag-amin ni Professor Cha at pagkatapos ay tinanggal ito bilang bahagi ng bug gamit ang gintong susi, ngunit si Professor Cha na ayaw na mabura ang kanyang sarili, ay nag-utos sa isang tao sa kumpanya, umaasa na si Jinwoo ay matatalo sa laban sa mga NPC habang siya ay nagtatago. Sa kasamaang palad, nagpakita mismo ang NPC ni Hang Sok at pinatay siya. Si Jinwoo na nakaligtas ay pumunta sa bahay ni Hiju sa huling pagkakataon. Pagkatapos maalala ang ilang sandali ng pagsasama kasama si Hiju, bumalik siya sa simbahan at isinuko ang kanyang sarili kay Emma. Natapos ang pakikibaka ni Jinwoo nang i-delete siya ni Emma at nagsimulang mag-reprogram ang Memories of the Alhambra, kabilang ang pagbubura sa lahat ng bug sa loob ng laro. Pinagsisihan ni Director Park ang kanyang ginawa habang si Hiju ay kailangang isuko ang taong mahal na mahal niya. Pagkatapos ng nangyari, bumalik si Seju sa Korea para makita ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Seju na sa lahat ng oras na ito, nagtatago siya gamit ang Instance Dungeon. Isang feature na nagbibigay daan sa mga manlalaro na gumawa ng dimensyon kung saan hindi ito makikita ng ibang mga manlalaro at NPC. Bilang Game Master, ginamit niya ito para linlangin ang NPC ni Marco na patuloy na humahabol sa kanya habang nasa tren. Ngunit dahil nasira ang laro at bumagsak sa realidad, napunta si Seju sa ibang dimensyon at natigil siya doon ng ganoon katagal, at umasa na may makakatapos sa huling misyon sa Memories of the Alhambra. Nang makumplito ni Jinwoo ang huling misyon at na-reprogram ang laro, napalaya si Seju at bumalik ng hindi nakaranas ng maraming pagbabago. Hindi alam ni Seju na maaaring makapinsala sa ibang tao ang kanyang laro at labis siyang nagsisi, pagkatapos malaman na itinaya ni Jinwoo ang kanyang buhay para tulungan siya. Makalipas ang isang taon, muling itinayo ng kumpanya ang server bago tuluyang ilabas ang laro sa publiko at maglaro ng ligtas. Samantala, sinubukan ni Director Park na tanggapin ang katotohanang wala na si Jinwoo. Pinamunuan niya ang kumpanya at sinubukan niyang gawin ang kanyang makakaya upang pamahalaan ito. Ang mga laro ng augmented reality ay naging isang bagong kultura. Tinanggap ng gobyerno ang pagbabago pagkatapos limitahan ang lugar ng paglalaro at oras para sa kapakanan ng kaligtasan ng publiko. Habang natutuwa ang mga tao, nagpumiglas si Hiju at matiyagang naghintay kay Jinwoo. Samantala, ipinadala ni Director Park si Seju para pamunuan ang kanilang branch company. Malugod siyang tinanggap ng staff, dahil isa siyang henyo na nakahanap ng isang pambihirang tagumpay. Nang makipagkita si Seju sa mga developer sa kumpanya, inihayag niya na may posibilidad na hindi namatay si Jinwoo. Sinabi ni Seju na ang reward sa pagkumpleto ng huling misyon ay ang Master Title. Maaaring gamitin ng mga nakakuha ng titulo ang feature na Instance Dungeon, isang feature na kumakatawan sa langit sa Memories of the Alhambra. Ang mga matagumpay na nakatapos sa huling misyon ay makakakuha ng Master Title at makapasok sa langit.
May posibilidad na nakulong si Jinwoo sa paraisong iyon noong natapos niya ang kanyang huling misyon, ngunit hindi siya nakalabas, dahil pagkatapos na ma-reprogram ang laro, isinara ng kumpanya ang server. Naniniwala si Seju na ang server ay naging tulay nagkokonekta sa totoong mundo at sa virtual na mundo, at dahil na-shutdown ang server, nawalan ng access si Jinwoo para bumalik sa realidad. Sa katunayan, hindi pinatay ni Emma si Jinwoo dahil sinusubukan lang niyang alisin ang bug na nakakabit sa karakter ni Jinwoo sa loob ng laro, at dahil naayos na ang Memories of the Alhambra at inilabas sa publiko, sinimulan muli ng kumpanya buksan ang server. Kung talagang pupunta si Jinwoo sa langit, naniniwala si Seju na babalik siya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, nagpunta si Hiju sa isang restaurant kung saan narinig niya ang mga pag-uusap ng mga tao tungkol sa isang misteryosong manlalaro na natalo ang mga kaaway gamit ang matataas na antas na armas na hindi maaaring taglayin ng mga ordinaryong manlalaro. Napagtanto ni Hiju na ang figure ay si Jinwoo at agad siyang pumasok sa laro para hanapin siya. Nagbunga ang lahat ng determinasyong inilagay niya sa matiyagang paghihintay sa kanya nang bumalik si Jinwoo. Sa wakas ay nagkita na silang dalawa at iyon ang naging simula ng kanilang love story. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood, kaibigan.